April 23, 2025. Kahatid ko lang ng doon sa A Center Point ng or sa MOA yung aking apo, mag-graduation daw sa kanyang Kinder 2. A lazy day supposed to be. Yan, napa-duty tuloy. MD, Master in Driving. Ano tayo, mag-lecture tayo ng driving para mapakinabangan natin yung ating lazy driving what do you call this one? Day, driving day. Kasi parang walang excitement eh. Kahapon doon, nag-drive pa ako from Capiz, Ibisan, Basiao to Dueñas. Dueñas naman papuntang Iloilo City. Ito yung Marbel, Quezon City. To your right dito, A Center Point, and then dun sa kabila original ano yan, nung original or the main branch ng Cordal Commercial Center. Ngayon lang papunta kami dito galing dun sa aming village. May passenger ako diyan sa may main highway. Ang bilis-bilis ng 122605. Na-remember ko yung plate number niya. Truck na malaki, 10 wheelers, malaki, empty naman. Ang bilis-bilis, grabe. Parang walang pakundangan ng pagdating niya ng ito naman sa kanan ko. Hindi nga nakatingin sa side mirror. Magpatakbo ka agad ng tricycle. Pagdating niya sa kanto, may doon may lumusot. Para na naman siya, parang inis siya kung may magbara sa kanya. Ang bastos niyo naman na driver. Saan kayo natuto? Yan ba yung tinuro ng Land Transportation Office nyo? LTO? Mga WI SIT kayo Grabe yung mga ginagawa nyo sa Pilipinas, maliban sa mga plunderer at mga magnanakaw sa congressman at sa mga very senator na sinful. Grabe ang Pilipinas, hindi ko masukat akalain magkaganyan kayo. Saan kayo nakakuha ng lisensya? Ako, galing padrino. Pero natuto ako sa aking mali. Mabuti na buhay ako. More than 50 years na ako nagmamaniho. 1970s nagda-drive na ako. 4 wheels. Kasi mayaman kami, may reklamo ka. May reklamo ka. Ayusin nga natin ang mundo natin. Si Papa Bat lang to, walang kwentang tao, pero malintikan kayo sa akin. Talagang stubborn kayo. LTO, HPG, nakapag-aral kayo, professional kayo. Bakit ang baba ng tingin ko sa inyo? Totoo lang, you are an eyesore. You are an eyesore sa akin dyan sa mga daan, na para kayo nag-hide and seek sa mga tao. Galing din naman tayo sa ibang mga lugar na first world country. Walang ganyan, walang kutong. Di ba? Dito sa atin ang bastos nyo. Totoo. Galit na ako. Pwede naman yan. I-notify nyo ang lahat ng mga vehicle owner na mag-renew na sila 3 months before. Pag wala na renew sa on date renewal, clamping agad or impound agad. Tapos ang problema, walang padrino. Dito sa atin, pag mayaman, may mga kilalang general at mayor, gobernador, para kayong mga Diyos, mga WIS IT. Mga BWISIT kayo. Nainis ako nung truck na yon. Ang bilis-bilis. Nasa fast lane siya, sa inner lane. Gusto niyang mauna. Talaga. Napakaingay pa ng makina. Sa center of the town, ganun ka mag-drive? Ano ka ba? Wala ka namang karga. Saan ka ba papunta? Ano bang emergency mo? MD ka ba? Anesthesiologist ka pa? Ang yabang mo? Kaya, nainis lang ako Ito I'm really disgusted, very disappointed sa mga ginagawa ng ating ahensya. Lahat na department, mga kawatan, mga dishonest, mga DPWH,
Dishonest people without honor. Hindi, kasi kung hindi kayo nakikinig sa akin, hindi ko kayo aawayin. Mabuti na lang may platform na Facebook at saka YouTube. At least, if you cannot learn from me, you can learn from your mistakes and from others. Kasi, lenient naman ako, hindi ako brutal. Hindi brutal si Papa Bot. But I'll tell you, pag nakinig kayo, pag na-follow nyo ako, bawat isa sa inyo na followers ko, bigyan ko ng 1 million. Oh, i-screenshot nyo ito. 1 million, thank you. Wala tayong magawa. Kasi, stubborn yung Filipino na yan. Kasi, we were not taught how to drive and respect others. Remember, ang sa paligid mo, hindi yan driver lahat. Kawawa yung mga passenger. No, walang kwenta yung mga sasakyan dahil makabili kayo ng bago. Pero pag napilayan yung passenger nila, napilayan yung mga maliliit na driver, truck kayo eh. Okay? Yun, sa atin, matalino ang Pilipino. We learn from our mistake. Yun lang, ang masasabi ko. Dito tayo sa busy street magdaan. Dito eh. Wala ditong sasakyan. Para marami tayong pagalitan. Dito tayo magdaan. Doon sa dulo, medyo busy. Ayan, yung sa kaliwa, may representative daw, yung congressman. Ayan na yun, congressman. Andali ha. Hindi laki ng tarpaulin, magnanakaw lang pala. Sorry. Honorable? Nako. Batukan ko kayan, honorable sa inyong utot. Ahensya. Nagbibigay ng lisensya. Pag nahuli do, may lisensya ka ba? What's big deal about the license? Under the table man yan. Diba? Ang tao na yan, hindi yan super qualified. Natututo lang yan galing magmotor siguro, mag-jeep o hanggang naging experienced driver. Pero ang pagkabastos, ang pagkawalang ugali, bully, mayabang, nandyan pa rin. Kaya disiplinahin natin lahat ng nagmamaneho sa daan ng Pilipinas. Respeto. Number 1, pag nagka-problema, sarili mo baka mamatay ka. Ang sasakyan mo baka hiniram mo pa, masira. And all around the people around you, sinasagasaan mo. Marami araw-araw. Ngayong araw, pick up, nagkabanggaan sila ng isang mukong-mukong na jeep. Oo. Magrespeto nga tayo. Dahan-dahan lang. Hindi naman paligsahan. Bakit mayaman ka ba? Mas bilib pa nga ako sa mga billionaire. Billionaire! Dito sa amin, ang alam ko, mababait sila. Wala ngang burluloy ang kanilang sasakyan. Ito na medyo maraming sasakyan dito. Marami na tayong pagalitan. Kasi nag-reflect lang ako kung paano ito binigyan ng mga, what is the, anong kategory natin na we are given the license, a signal, the license to drive signal. Wala padrino, under the table, may kilala, all 99.9%. Ako, nakareceive ako ng license dahil may kilala ang aking magulang. 1976, 1975, student permit. After few months, may non-proof na ako. First year college ako, professional. Buti na lang ako, 4 wheels ang dala ko eh. Hindi kami nagbabad sa motorsiklo. Dito sa Pilipinas, motorsiklo, sir, may lisensya ka? Kunwari, anong big deal ng license? Pero nevertheless. Okay, tanong mo sa, yan ang motor sa harap natin sa small window. May lisensya ka? Pagpakita, professional, driver's license, Philippines. Hindi marunong ng 4 wheels, loko-loko. Magnanakaw kayo, mga kurap kayo, mga wala kayong mga GMRC. Good manners and right character. Grabe. Ito, magle-lecture tayo araw-araw kahit napapano na makapag-vlog tayo. Hayaan na muna natin yung mga terorista, mga terorista. Ito tayo dito tayo sa kurap. Yan, pinapauna ko yan. Pag may magkasabay, ako ang maunang mag-yield. See, pinapauna ko yan. Hindi ako nagpatintero. I am the smallest person on the street. Hindi ako nakipagkupitin siya, sir.
Pag nagkasabay tayo, more or less, mauna ka. Kung I sense na libre talaga ako muna. Kung titirahin mo ako sa gilid, bahala ka, bayad ka. Ganon yun. Tricycle driver, motorcycle driver, pag nag-slow down sa harap, mag-overtake yan. Napakabubo. Bakit ka mag-overtake? Hindi mo alam ang nakikita ng nauna sa'yo. Common sense. Na sinasabi ko kanina, matatalino ang mga Pilipino. Bakit mahirap ang bansa natin? Dahil karamihan sa atin, hindi, ito, may lalabas. O yan, pinapauna ko yan, may lalabas. O see? Kaya lang, late lang eh. Dapat dandahan din siya, huwag siyang sumundot kaagad. O, may lalabas, pinapauna ko. O, di ba? Ganon yan. Ganon yan! Huwag mag-tailgate. Ang daming ilagay sa isip natin. Mahirap magmaniho. Mahirap ng perfect driving. Pero, pag hindi ka nagbubusina, the best. Ilaw kung araw, ilaw ang signal mo. Oh, kasi nakikita yan sa side mirror. Kasi yung driver, nakatutok yung dalawang side mirror at saka center mirror sa kanya eh. O basta hindi van. Nakatutok yan. Pag may ilaw yan sa likod, nakikita yan sa peripheral eyesight. Nakikita yan. Kaya may signal yan ang headlight na yan. You press mga 5 seconds, 3, 2 seconds, mga ganyan. Or blink, blink. Pero if you need a better signal that can reach the other side, i-press mo yung headlight kung araw mga 5 or mga 3 to 5 seconds, maganda na yan. Oo, may kasalubong. Kasi kung nagmamaniho ka, you teach other drivers also. Ako, gina-guide ko sila eh. Let's say pag may doon sa unahan may papasok na motor sa along my path, nakatambay yan sa gitna ng daan. Eh kung hindi siya napapansin ng nakasunod sa kanya, patay siya. Kaya umiilaw ako ng matagal para makita niya. Nandyan ako, nakailaw at makikita niya ang motor sa harap niya. Oo. Ganun lang magmaniho eh. Natututo ako sa aking mga mistakes. Hindi kami dumaan sa driver's school. Mabuti nga ngayon may driving school na eh. Kaya pag nag-apply sana ng license ngayon, online. Tapos isubmit mo yung certificate mo sa driving, ilagay mo kung sinong instructor mo, legal ang papers mo, and then final exam siguro, magmaniho ka ng manual at saka automatic. Pag hindi mo kaya yan, tumahimik ka, wag kang magmaniho ng sasakyan. 'Di ba? Kung sa motorsiklo naman walang practical. Mamamatay ang instructor sa inyo. Professional driver's license, motorsiklo lang alam. Ay nako, BWIS IT, BWISIT. Believe ako sa Pilipinas My goodness. Stubborn. Okay na, bye-bye na. Dumating na ako sa aking palasyo. Yun lang kaya ko. I love you. April 23, 2025. Bye-bye. Okay. Sige. See you around. Nalamigan na ako dahil may aircon sa aking harapan. Kasi pag walang aircon, overheat yung cellphone. Doon kayo, makinig kayo ng gospel song.
padrino lang kasi yung LTO natin eh. Kahit na anong programa nyo yan, pag walang maganda ang qualifying exam at saka everything around that office, na talagang magbilib ka na pag nakakuha ng license ay perfect driver siya. Ngayon tinagdagan pa ng HPG, highway patrol ko. Ano ba yan? Masipag lang kayo dahil magkapera kayo sa kutong. Tama na. Bye bye. Walang kwentang mga tao to. Bye bye. God bless us. Kahit pa paano, you will be blessed by your, I don't know kung anong segment ng buhay na para sa inyo. Hindi naman ako pwede mag-curse. Hindi pwede ako na magsabi ng bad luck dito. I don't like it. Gusto ko yung blessing lang sa inyo. Bahala ng Panginoon sa inyo. Kayong mga kutong Griezmann. Politician na ewan ko. You're not serving the country well. You're not serving the people well. Marcos, Romualdez, Marcos, Romar. Matagal na yan. Inaabandon nyo na lang yung mga building na pinagawa nyo na sequestered ng government. Totoo yun, nangyari yun eh. Akala mo more than half a century. They lived like kings and queens. They don't know, they cannot feel the heart and the pulse of the people and the masses. Grabe yung pag-abuso nyo. Kaya galit na galit si Lee Kuan Yew sa nangyari sa Pilipinas. Naawa siya sa Pilipinas. Nagkasabay lang sila ni Marcos nun eh. Tingnan mo ang Singapore. Di ba? Compare mo sa Philippines. Bye bye.